Ngayon naman, Sandro, pag-uusapan pa rin natin itong sa Quezon City pa rin. Pero this time, tungkol naman sa Quezon City 2013 barangay elections. Pag-uusapan natin ang tungkol sa safety and security. At para pag-usapan po yan at bigyan tayo ng mas marami pang impormasyon, makakasama po natin si Police Senior Inspector Maricar Takeban, Chief PIO QCPD. Good morning po. Umaga po. Good morning, Dayan. Good morning, Sandro. At sa mga nanonood po ng Good Morning, Boss. Ma'am, siguro to start off, alam naman po nga natin na nalalapit na nga itong barangay elections. As of now po, kamusta na po ba ang paghahanda ng Quezon City Police Department with regards to the barangay elections? Well, before, gusto ko munang batiin ang aming District Director, si Police Chief Superintendent Richard Albano. Good morning, Sir Richard. So ngayon nga ang mga kapulisan sa QC ay abala sa paparating na barangay elections. Naka-heightened alert na po ngayon ng kapulisan. Ibig sabihin, kapag naka-heightened alert, minamaximize na po yung deployment ng mga personnel. Karamihan ng mga leave is nire-recall na. So, para ma-maximize po yung personnel ng mga pulis. Ano po ba yung usual na nagiging challenge po ninyo o nagiging problema na kinaharap sa tuwing sasapit ang elections? Well, na-identify na yung mga areas of concern. Yun yung mga medyo areas of concern tuwing election, yung mga medyo crime-prone areas. Delikado, Oo, kumbaga. medyo delikado. So, ongoing na yung mga conferences para ma-identify rin yung mga lugar. When we say na parang yung maximum na personnel yung ginagamit, ano po ba yung figure, kumbaga, o yung number ng mga police na talagang dinedeploy na nga po para makapagbantay at maging maayos ang ating eleksyon? Pag heightened alert kasi, 100% dapat ng personnel ng isang unit ay dapat present. And when we talk about yung ganyan nga po pag heightened alert, ano po yung mga duties o mga ginagawa nga po ng ating mga police para sa safety and security ng ating mga kababayan? So nag-start na po yung election period ng September 28. Ini-start na rin po namin yung pag-implement ng mga checkpoints. Dito po ini-implement yung Oplan Sita. Oplan Sita, ano po ito? Kasi nga po, meron na tayong election gun ban. So, pinagbabawal na po ang pagkakarga ng mga firearms, weapons o deadly weapons kahit na meron kayong license. Alam naman natin, isa sa pinakamalaking lungsod. So, hindi po ba ito challenge sa pagbabantay sa tuwing darating po ang barangay elections? Well, since kakatapos rin ng ating national election, I think ready ang mga kapulisan ngayon sa barangay election. You can say 100% ready po tayo anytime. Yes. Okay. Yes, aside po from the mga, kumbaga, mga checkpoint po pagdating sa gun ban, ano pa po ba yung mga ibang mga trainings or mga ginagawa pong paghahanda ng ating mga police para nga po sa nalalapit na election? Ang mga personnel po natin ngayon nag-undergo ng refresher course training. Nagkakaroon po sila ng debriefing doon kung paano po magkaroon ng proper checkpoint. Tsaka nagkakaroon rin po sila ng seminar regarding election laws. Ito ba, Dayan, kasi importanteng malaman ng ating mga manonood ngayong umaga kung ano ba dapat ang nangyayari sa isang checkpoint kasi minsan hindi nila alam na parang, kumbaga may mga Hindi, minsan nahaharas pala, din. oo, illegal Mali, na pala yung oo. ginagawa. Tulad nung dati sa amin, di ba, yung kinukwento ko sa inyo, yung checkpoint, binuksan kami, hindi pala dapat binubuksan. Yes. So ma'am, ano po ba dapat ang procedure ng police para sa mga checkpoints at para rin alam ng ating mga manonood kung paano sila makakapag-cooperate na hindi naman sila, kumbaga, na-violate? Yes. Oo, magandang tanong yan, no? So, dapat, number one, visible yung checkpoint. Ibig sabihin, hindi sa madilim na lugar. Well-lit yung area. Makikita mo yung mobile doon ng police. Merong light. Nakalagay doon sa signage na ito ay isang checkpoint, pangalan ng team leader, tsaka dapat ang mga pulis doon ay naka-proper uniform at nakikita yung nameplate. And hindi po pwede yung mga t-shirt lang, kumbaga kailangan po yung Opo, uniform na parang opo. suot niyo po ngayon. Yes, oo. Ito naman po ma'am, kapag kunyari naman balik tayo sa barangay elections, kapag po may nakita silang kaguluhan o kriminal na mga pangyayari, saan po sila maaring mag-report kaagad? Mag-i-install po kami doon ng Joint Security Assistant Desk. Kasama po natin dito ang mga kasama natin sa AFP. So kapag may mga kaguluhan doon sa area, pwede po nilang i-report doon sa Joint Security Assistant Desk. Para naman po sa gustong tumawag, sa 117 pa rin po ba tayo tatawag? Yes po. At aside po doon dito sa Quezon City, maaari rin pong tumawag sa 0927
235-1095. Yes. Ma'am, with regards to the elections, alam naman po natin na kumbaga gun ban nga po yung unang-unang lumalabas na nalalaman natin mga kababayan. At ito yung kumbaga yung nahuhuli po sa marami sa ating mga checkpoints. As of now po ba na nagsimula na nga po ang gun ban, marami na po ba tayong mga nahuling mga nagdadala ng mga illegal na armas? Comparison sa previous na election, mas konti ngayon. We have a total of 13 cases na na-filed na in violation po ng election gun ban. Okay, ma'am, ito gusto ko tanongin kasi yung difference nga po daw ng barangay at national elections ay automated nga ang national elections at ito ngayong barangay elections ay kumbaga manual tally. Manual na So siya. paano natin na mabibigyan ng kasiguraduhan ng ating mga mamamayan na kumbaga yung mga Yung ballots seguridad. nila ay hindi nga po matatamper kasi alam natin may mga incidents in the past na nangyari nga po na kumbaga yung mga ballot box ay nawawala. At alam naman natin na ngayon ay katuwang ninyo ang COMELEC syempre at magkasundo po kayo sa pag-aayos nga po at pag-ensure na magiging safe. Ano po ang mga paraan at mga pag-uusap na ginagawa po ninyo kasama ang COMELEC? We have ongoing conferences with the COMELEC nga. So, asahan po nila na ang pulis katuwang po ng COMELEC sa pagpapatupad ng kung ano mang magiging rules dito sa ating magiging barangay election. Siguro, hingin na lang natin yung panghuling message nyo po para dun sa mga boboto this coming October 28. Sa mga citizen po ng Quezon City, nais po naming iparating sa inyo na ang kapulisan po ay handang tumulong. Kung mayroon po mang problema, maaari po kayong lumapit sa mga na police assistant desk sa mga election areas. Ayan, so kapag meron pa rin po tayong mga nakitang hindi ka nais-nais, nakaguluhan sa darating po na 2013 barangay elections, maaari po tayong tumawag sa 117 or sa 0927-235-1095. Alright. So maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you ngayong so umaga, much. That was Police Senior Inspector Maricar Takeban, Chief PIO QCPD. Thank you so ma'am. much. Thank you, ma'am. Thank you.